Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mabilis na nagtatakbo ang dalawa na magsimulang pumatak ang ulan hanggang sa lumakas iyon. Hindi nila inaasahan ang pagbuhos ng ulan. Medyo malayo-layo pa ng kaunti ang kinaroroonan ng rest house. Hawak-hawak ni Jackson ang kamay niya upang huwag siyang matalisod sa mga nadaraanan nilang mabatong parte ng buhangin. At nang marating nila ang rest house, ay napansin kaagad ni Eunice ang sugat sa taas ng kilay ni Jackson. It has a blood. Jackson, may sugat ka sa bandang itaas ng kilay mo. Natatakot na wika niya. Ito? Turo naman ito. It's okay. Hindi naman masakit. Alam niyang siya ang may pakanani yon. Sinasabi na nga ba niya na nasugatan niya ito dahil sa lakas ng pagkakabato niya rito ng mga kahoy kanina. I'm so sorry about that everything. I didn't. Everything's fine. Kulang pa nga ito sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Kung pwedeng bugbugin mo na lang ako ngayon, hindi kita pipigilan. Nakangiting sabi ni Jackson. Nasa ganoon sila sa rest house at kasalukuyan silang nakaupo sa sala. Basa na ang mga katawan nila dahil sa ulan. Umiling-iling naman siya. Nonsense. Hintayin mo ako dito. Gagamutin natin yung sugat mo. Sabi niya at mabilis na nagtungo sa kanyang silid at naghanap ng first aid kit sa cabinet. Nakakita naman agad siya. Sa mga sandaling iyon lang niya napansin ang panlalamig ng katawan niya na ngayon ay mainit na. Now, I realize that I don't deserve your love. Malungkot na sabi ni Jackson. Bumitaw siya sa pagkakayakap nito at hinarap ito. Tinagal na pala nito ang basa nitong damit kanina. Kaya naman hubad na ito. Sa malamlam na mga mata, tiningala niya ito. Hindi kita maintindihan. Bulong naman ni Eunice. Nandoon ako. Pinanunood kitang umiiyak. Hindi ko alam kung paano kita pakakalmahin. At isa akong malaking gago na hindi kita inalagaan. Na buong akala ko may ibang laman ang puso ko. Pero tanging ikaw lang pala ang laman nito. Jackson. Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. You don't deserve a jerk like me. You were so kind and loving. Pero kapag naiisip kong palalayain kita, maybe my world will shatter into pieces at walang kabuhay-buhay ang buhay ko. Jackson, pinapatawad na kita pero hindi ibig sabihin nun makakalimutan ko na ang mga ginawa mo. Wala na tayong magagawa pa sa nakaraan para baguhin yun. And I'm sorry about that. I don't know what to say but you're right. Hindi ko na mababago pa ang nagawa ko noon. Huminga ito ng malalim. I have to accept my defect. Hindi ko na ipipilit ang sarili ko na baguhin ang desisyon mo. Kahit masakit, I deserve it, right? Nasasaktan ako kapag nakikita kita nasasaktan ka ng dahil sa akin. I'm sorry. Sa lahat na nagawa ko, I will never force you again. At bukas na bukas din ibabalik na kita sa Manila. Parang maiiyak na sabi nito. At tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad palabas ng kwarto. Jackson, you won. Natigil ito sa paghakbang bagamat hindi humaharap. What do you mean? Wala na tayong magagawa sa nakaraan para itama ang mga yon. Pero pwede namang ipagpatuloy kung ano ang nasimula natin. At gawin na natin iyon ng makabuluhan at may pagmamahal, hindi ba? Muli itong humarap sa kanya. Eunice? Nginitian niya ito. I guess, I have always loved you, Jackson. Pag-amin niya at hindi pa rin nakaimik si Jackson. Na tila nagugulat sa mga mata nito habang titig na titig sa kanya.
Hindi na natuloy ni Eunice ang sasabihin ng mabilis na nakalapit si Jackson at sakupin nito ang kanyang mga labi. Matagal na magkahinang ang kanilang mga labi bago nito pinakawalan ang mga iyon. Pumikit siya at sumandal sa kanya. Naramdaman ang mainit na ningning na presensya nito. Sa unang pagkakataon makalipas sa mga araw, buo na naman ang pakiramdam niya. Dahil nasa mga bisig siya ni Jackson. Nagyakapan sila na parang isang mahabang matamis na sandali. Ngunit sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak. Napatingin si Eunice sa nakangiti niyang mukha. Tinitigan siya nito na may ekspresyon na sobrang lambing, init at pagmamahal na saglit lang ay hindi siya makapaniwalang para talaga ito sa kanya. Sweetheart, can you please tell me again that you love me? Always? Mahal kita, Jackson. Minamahal mo ako lagi. Bulong nito. Hindi makapaniwala na at hindi makapagsalita pa. Masaya ang puso niya. Pagkatapos ay hinawakan siya ni Jackson sa kanyang mga bisig at muli siyang hinalikan sa isang makadurog na halik. At mahal din kita. Mahal na mahal. Sabi nito maghiwalay ang mga labi nila at akmang hahalikan siya ulit nito nang pigilan niya ito. Jackson, enough. Sabi niya at inilayo ang katawan sa asawa. Why? Did I do something wrong again? Tell me. Sabi nito na mababakas ang gwapong mukha nito sa pag-alala. Umiiling naman siya. Pero kasi gagamutin muna natin ang sugat mo. Sabi naman niya. Sure, sweetheart. Akmang yayakapin siya ulit nito nang kunwaring ibabato niya dito ang hawak niyang first aid kit. Parang maamong tupa na lang itong umupo sa ibabaw ng kama. Ouch! Sigaw nito nang lapatan niya ng antiseptic ang sugat nito. Sorry talaga, hindi ko sinasadya. Paano na lang kung sa mismong mga mata mo tumama ang kahoy? Okay lang basta ikaw ang magsisilbing mga mata ko. Nakatawang sabi ni Jackson. Kinurot niya ito sa tagiliran. Sweetheart. Nanlalaki ang mga mata na sabi ni Jackson. Ayoko nga. Kaaayos lang natin tapos maghihirap agad ako sa kakaalaga sa'yo. Nakahalukukwip na sabi niya at tumingin siya sa kabilang side. Hinawakan ni Jackson ang baba niya at muli siyang pinaharap. Alam mo bang sabik na ulit ako na malaman kung ano ang magiging kahinatnan natin sa mga susunod pang mga araw? Tumangutango naman siya. Marami pa tayong dapat matutunan. And I have something to tell you. Handa na siyang sabihin kay Jackson ang nakaraan nila. About each other. Yes. Isn't it wonderful? A lifetime to spend learning about you. Isn't it exciting? Nakangiting wika niya. Ngumiti naman si Jackson. Did you know that your eyes sparkle like diamonds when you smile at me? Jackson, I have something to tell you. Sabi niya na hindi pinapansin ang sinasabi nito. May sasabihin din ako sa'yo, pero ayokong masira ang gabing ito. Baka pwede ko pang sabihin sa'yo. Iyon na din ba ang sasabihin ni Jackson ang nakaraan nila? Bahala na. Sasabihin na lang niya sa susunod. Sa una ay tila na kontento si Jackson na hawakan lamang siya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay sinimula nitong sundan ang malalambot na halik sa kanyang balat. I want you, sweetheart. Bulong sa kanya ni Jackson. She knew what he meant. Wala na siyang pag-alinlangan kung ano man ang gagawin sa kanya ni Jackson sa gabing iyon. Inabot pa ng 3 araw ang pananatili nila Eunice at Jackson sa isla bago nagdesisyon na lisanin iyon. At sa kanilang pagbabalik sa mansyon ng mga Sylvester ay isang malaking sorpresa pala ang naghihintay sa dalawa. Parang gusto ng panawan ng ulirat ni Eunice nang makita ang kamukha ni Jackson. It was Ramon. How are you, brother? Nakangising tugon ni Ramon. You're alive? Hindi makapaniwala na sabi ni Jackson nang kaharap na nito mismo ang kakambal nito na walang iba kundi si Janos o Ramon. Pakiramdam ni Eunice sa mga sandaling iyon ay ang takot. Dahil kaharap niya muli si Ramon at hindi lang iyon ang kinatatakutan ni Eunice na mabubunyag na ang mga nakaraan nilang tatlo. Yeah,
Long time no see. How is this possible? Hindi pa rin makapaniwala na sabi ni Jackson. Well, it was a long story. Hindi ka ba nasisiyahan na makita akong muli? Nakangising sabi ni Janos. Pinakawala ni Jackson ang baywang niya at nilapitan ang kapatid nito at niyakap na mahigpit. Pagkatapos nagtapikan pa ng balikat ang dalawa bago maghiwalay. Habang ang mga tao sa paligid nila sa loob ng living room ay tuwang-tuwa sa nasaksihan ng mga ito, lalong-lalo na ang mga pamilya ni Jackson. I think we should all celebrate. Nakangiti na naiiyak na wika ni Lola Maria. Hindi ako makapaniwala sa nangyaring ito ngayon. Sabi ni Jackson na nagugulat pa rin. You had been gone for almost 15 years. 15 years? Has it already been 15 years? I think it was just yesterday. Natatawa naman na sabi ni Ramon. Pakiramdam tuloy ni Eunice parang may kakaiba sa pagbabalik ni Janos. Pwede mo bang sabihin sa akin ang mga nangyari sa iyo ng ilang taon na yon? May pagtataka na sabi naman ni Jackson. I will tell you the whole story, sooner or later. Sabi ni Janos pero ang mga mata nito ay nasa kanya na. How are you, Eunice? Tanong ni Janos sa kanya at nagtatakang tiningnan siya ng mga tao sa loob ng living room. Ano ang pinaplano nito? Aaminin ba nito na ang mga nagawa nito sa kanya noon? How did you know my wife's name? Nagtatakang tanong naman ni Jackson. Well, I just heard your wife's name bago ako dumating. Mariing sabi ni Janos at mata nitong tinitigan si Jackson na para bang naghahamon ito. Really? Sabi naman ni Jackson. I know it's not yet too late. Makahulugang sabi naman ni Janos. What do you mean, brother? What I mean, gusto kong makabawi sa inyo. Sabi ni Janos pero sa tingin niya, hindi iyon ang ibig ipakahulugan ng sinabi nito. Paano kang nakabalik? Well, our dad's influence brought me there. Sabi naman ni Janos sabay tingin nito sa ama nito na nasa couch at nakaupo katabi nito ang ina nila ni Jackson. Okay, everyone, let's go to the dining table. Nagpaluto ako ng mga paborito ninyo. Natutuwang sabi naman ni Lola Maria. Marahil nakaramdam din ito ng tensyon sa pagitan ng magkapatid. Walang imik na tinungo nila ang dining table. Sweetheart, your silence bothers me. What are you thinking? Tanong ni Jackson nang nasa kanilang silid na sila ng mansyon. Pagkatapos ng dinner nila ay dumiretso kasi sila sa isang silid at nauna na siyang maligo at magbihis bago sumunod si Jackson. Dahil kanina walang kapaguran ang dalawa na magkwentuhan kahit nung tapos na silang kumain. Halatang sabik na sabik ang mga ito sa isa't isa. Pero iba pa rin ang pakiramdam niya kay Janos. Alam naman niya na maganda ang naging trato sa kanya ni Janos noong mga bata pa sila. Magpasa hanggang sa mga sandaling iyon. Wala pa rin nababanggit si Jackson tungkol sa mga nakaraan ng mga ito. At natatakot naman siya na siya ang unang magsasabi nun kay Jackson. Huminga siya ng malalim. Naalala mo ba noong una tayong magkita? At binagbintangan kita na may ginawa ka masama sa akin na ikaw si Ramon? Yeah, naaalala ko yon. You mean my brother has something to do with that? Jackson, hindi kaya si Ramon at si Janos ay iisa? Nangunot naman ang noo nito. What is Ramon's personality that you know? Napabuntong hininga naman siya. Hindi ko alam. Bukod sa isa siyang masamang tao. Kung hindi ako nakatakas ng gabing iyon. Nilapitan pa siya ni Jackson habang nakadantay naman ang ulo nito sa isang kamay nito sa ibabaw ng kama bilang suporta. And so you think my brother is Ramon? Malambing na tanong nito habang hinahaplos ang buhok niya. I don't know. My brother is a harmless man. Trust me. Mas masahol pa nga ang ugali ko kaysa kay Janos. Jackson, how do you know your brother well? Pagkatapos ng ilang taon na hindi niyo pagkikita, sa tingin mo ba wala pa rin siyang pinagbago? Tila napaisip naman ito sa sinabi niya.
Sa ngayon hindi ko pa naiisip yan. Ang mahalaga sa akin ngayon ay buhay siya at bumalik siya sa amin. Nalaman niya na ang ama pala ni Jackson ang nakadiskubre kay Janos. May 1 linggo na din ang nakakaraan habang sila ni Jackson ay nasa isla. Pero paano kung siya nga talaga si Ramon? Wika niya at tiningnan niya sa mga mata si Jackson. Sweetheart, trust me. I won't let you get involved with my brother again. If it has something to do with you in the past, I'll be the one to make it up for what he had done. Pakiramdam niya ay mas pinapabura nito ang ginawa sa kanya ni Ramon. Parang nakakapagtampo iyon sa kanya. Matulog na tayo. Alam kong pagod ka sa ilang araw natin sa isla. I won't take you now, even if I wanted. Yung sabi ni Jackson. I just couldn't believe na nayayakap na kita at nakakatabi pa kitang matulog. Nag-init tuloy ang kanyang pisngi na maalala ang mga gabi ng kanilang pagniniig. Halos hindi siya tinitigilan ni Jackson na huwag ang kinin ng isang araw. 3 o 2 beses sa isang araw siya nito kung ang kinin. At kung nakakaramdam ito ng pag-iinit ng katawan, ay kaagad siya nitong sinusanggaban. Wala rin naman siya sa katinuan para pigilan ito. Dahil aaminin niya sa kanyang sarili na gusto niya din iyon. Hinalikan muna siya ni Jackson sa noo bago muling tumabis sa kanya sa pagkakahiga sa ibabaw ng kama at niyakap siya. Nawala ang pag-aalinlangan niya nang yakap-yakap na siya ni Jackson. Kinaumagahan pinatawag si Eunice sa mga kawaksi dahil may gustong kumausap sa kanya. Nang malapit na siya at makita ang kakausap sa kanya, kahit nakatalikod pa ito, ang tindig pa lang nito ay malalaman na kaagad niya kung sino ito. Nanginginig ang katawan na unti-unti siyang lumapit dito. Ilang buwan din bago niya ito muling nakita. May lakip na pagkasabik at pagkamuhi siyang nararamdaman. At nang maramdaman nito ang presensya niya ay humarap ito. Ganoon pa rin ang tindig nito. Hindi pa rin nagbabago. Ma? You look different now. You are totally become a grown woman. Mabuti naman at nagpakita na kayo sa akin. May galit ang boses na sabi niya at binaliwala ang papuri nito. Eunice, ang dami kong gustong itanong sa inyo kung bakit. Bakit ninyo nagawa yun sa akin? Alam kong marami ako nagawang mali. Malumanay na sabi nito. Hindi siya sanay na ganoong boses ang kanyang ina. Dati ay palagi siya nitong pinubulyawan. Hindi ko tuloy alam kung magagalit ako sa inyo o dapat pa ba akong magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi magkukross ang landas namin ni Jackson. I know. Bakit nagpakita pa kayo sa akin? Sabi niya at tumalikod dito. Baka anumang oras, magsilaglaga na ang mga luha niya sa mga mata. Listen to me. I have something to tell you. Hindi siya nagsalita at nanatili lang siyang nakatalikod dito. Huminga naman siya ng malalim. Magpapaalam na ba kayo this time? No. Napangisi naman siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. I'm sorry to tell you this but I'm not your biological mother. Napatingin siya dito at tila isang malaking pasabog iyon sa ulo niya. Ano na naman ba ang sinasabi nito? Is this some sort of joke? Umiiling-iling naman ito. Ganun na ba kagalit kayo sa akin? Kung kaya't kung ano-ano na lang ang iniimbento ninyo para lang tuluyang kayong makalayo sa akin. Sa sandaling iyon tuluyan na niyang ibinuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Eunice, I'm telling the truth. Ma, please enough. Hagulhol na sabi niya. Iyon ang totoo. Hindi talaga ako ang totoo mong ina. Hindi siya makapaniwala at parang nauupos na kandila siyang napaupo kalapit sa upuan. Nanlalambot din ang mga tuhod niya at pakiwari niya ay mauubusan siya ng lakas. Sawang-sawa na siya sa mga problema na dumarating sa buhay niya. Hanggang kailan ba siya magkakaroon ng katahimikan? Ano pa ba ang mga dapat niyang malaman?